gagawin ng mundo? Anong gagawin ng kaaway sa'yo? Lalakihan din yung harap. Kasi sobrang laki talaga ng blessing na nasa likod mo. If you could just imagine lang yung parating na blessing, napakalaki po. Kaya binubulag ka pilit ng problema, binubulag ka pilit ng stress. Kasi nga, napakalaki ng blessing na binibigay sa'yo ng Lord. At kapag hindi ka naging matalino at sumuko ka sa race na meron ka ngayon, ano ka, hindi mo nakuha yung gift mo. It's not, I said na, maghirap ka dahil sa ganyan-ganyan. No. Andiyan yung biyaya ng Panginoon para i-push ko, kaya yung fuel mo. Nung nag-aaral po ako sa Batangas, kami na sabi ang term lagi dati, walang-wala, sagad na sagad. Talagang sabi nga ay paycheck to paycheck. Tapos noon, 4 na college kami na pinapaaral ni Daddy. And that time, talagang nakakahiya humingi sa magulang. Given na alam mo sila, wala din silang makain. So, nung mga panahon na yun, naging driver ako sa JLN Church. Janitor, driver, audioman, tapos sa music din. Tapos driver ng school, kasi may school ng JLN. So, pag wala na akong cash, sabi ko, Lord, wala na akong pera. Doon ko na-develop yung mindset na ganito. Ikaw pala, pag walang-wala na, pag walang-wala ka na talaga, you should rejoice. So, bakit? Abnormal ka naman, magre-rejoice ka po, wala ka na. Bakit ka magre-rejoice? Tandaan niyo po ito. Ito lang yung simple mindset ko na. Pag sagad ka na, hindi ka na pwede dito. Anong way mo na lang? Yeah. That's the law of engineering. When the pressure is too hard, the only flow is going up. Kung sa buhay mo ngayon na sasablak ka na, and you're in the bottom, isa na lang yung way mo mga kapatid, paakit ka na. Hindi ka ba nare-rejoice doon? Kasi sinagat ka na eh. Wala ka na isasagat pa. Wala ka ng pag-asang maghirap kasi ang only way na lang sa'yo ay paangat ang buhay. Alam mo, yes. Sa Panginoon doon. Yun yung naging mindset ko hanggang makatapos ako. Although, naglipat-lipat ako ng bahay, nakisama ako kanino-kanino para lang makatapos. Pero yun yung the best na binibigay ng Lord. Eto na, nakagraduate na ako. Ang laki ng bayarin. Sabi ko, si Lord bahala. Sabi mo, Lord, sa akin, ganito lagi ako kay Lord, makipag-argue kay Lord. Lord, ikaw naglagay sa akin dito, ikaw ang bahala sa akin. Naranasan niyo ba sa buhay niyo? Ikaw, Lord, na naglagay sa akin, dahil pwede mong problema ngayon. I put my trust in you 100%. And, di ko alam kung paano nangyari. Nagsulisit ako, dumating yung pera, nakabayad kami ninyong sa graduation, sabay kami ninyong nag-graduate hanggang sa board exam na. Ayan na, ang mahal ng review center. And God also make miracles. God also make ways. Hindi ko na alam kung paano ko nagustuhan during those times. And nung board exam na, eto sa mga mag-board na, tip ko lang, habang nag-board exam ako, sobrang dami study. 4 kami na nag-graduate ng electrical engineering. Nag-file kami ng board exam sa PRC. Ngayon, yung application namin, yung dala ko is scan copy ng PSA ko. While yung mga kasama ko is just a photocopy. Pero, in-accept na ng PSA, PRC. Ito yung sign lagi. Pero ito yung affirmation lagi sa akin ng Lord. Kapag kasi may binibigay si Lord sa akin na blessing, or pag may nakalaan na blessing na re-receive, ang nakilagi ng distraction. Kasi sabi nga ng John 10:10, the enemy has came to kill, destroy, and steal your joy, your peace of mind, the blessings that you have for. Pero the best thing na niya yung tenses I came. Naparito ng Panginoon to give you life. Already, you have a good life. Pero anong ginagawa lagi? Iistinagi yan sa'yo. Sa umaga nga, pag-isip mo lang, matapon yung toothpaste mo dito, bad trip ka na. Imagine yung buong maghapon mo sila. Hindi na nag-operate yung biyaya ng Panginoon. Kasi nainis ka na. So, noong time na yun, hindi in-accept ng PRC yung application ko. Hindi ko sinabi na dati kasi na-stress sila. Hanggang bukas na lang yung deadline. Imagine how could I proceed the board exam kung wala. Kung hindi ako makapag-file, hindi ako maging engineer.
Alis ko dun sa harap nung teller, lumikod ako, sabi ko, tumawa ako. Sabi ko, yes, magiging engineer ako. Sabi nung kasama ko, baliw ka talaga, no? Tumatawa ka pa, hindi ka na makakapag-board exam. Sabi nung meron. Kasi alam ko, pinipigilan ng kaway makapag-file. Kasi pag nakapag-file ako, pasado ako ng board exam. Gets nyo? Amen. Hindi ka magiging engineer kapag hindi ka nakapag-file. So alam ko agad magiging engineer ako. So nag-pray ako sa Panginoon. I asked for wisdom. Sabi ng Lord, punta ka sa Quezon City. Magkuha ka ng PSA mo. And natapos ko siya sa maghapon. Deadline na nung araw na yun, may pasa ko yung application ko. And ayun, nakapag-file ako. Eto na, kinabukasan board exam na. Board exam na kinabukasan, yung tatlo kong kasama, 4 kami. Eh, ang galing kami ng Tayuman, going to PICC. Ang PICC, malayo, dito sa may Baliya. So, nung pasakay na kami ng tren, kasi probinsyano, may mahihain makipagsiksikan. Brown out. Pagsakay ng tatlo, lag na lag, pagsakay nila, nakapasok sila, ako naiwan sa sa LRT. Sa labas. Eh ngayon, Sa dapat labas. before 6 andun ka, 5:45 nandun pa ako sa Yeah, Station. Edo na naman, si Lola mo. sa station. Sabi ko, Lord, alam ko, magiging engineer ako. Ito ay process lang ng iyong breakthrough para sa akin. So that time, nagpipray ako, habang nakapikit yung mata ko, sabi ng may boses sa likod ko, anak, di ka palit. Sabi ko, Lord, ikaw na ba yan? Kasi ang lagong ng boses. Ikaw na ba yan, Lord? Sabi ko, ganyan. Kapikit ako, biglang tumapik, anak, di ka palit. Sabi ko, Lord, ikaw na talaga ito. Paglingon ko, nakapula siya, nakapolo shirt. Parang regular na papasok sa trabaho. Anak, pasan ka? Sabi sa akin. Sabi ko, sir, paano ako? Punta po akong PICC. Magbo-board exam ka? Opo. Ngayon po yung board exam namin sa electrical engineer. Okay, hindi ka pala, huwag kang mag-alala. Ganun lang yung sinasabi niya paulit-ulit. Pagbaba ko ng train, dumating ako,